8 buwan na mula nang binili ko ang 1,977 Ford Mustang GT na may 5 bilis na manual transmission at V8 na makina. Binili ko ito sa isang donation auction sa halagang $700 at dapat sana ay magiging masayang proyekto ito para sa amin ng anak ko. Well, naglabing-anim na siya. Nakahanap kami ng ibang proyekto at hilig kaya napabayaan na lang ang Mustang na puno ng sapot, alikabok, dumi at flat na gulong. Well, 8 buwan na ang lumipas at gusto ko nang mapaandar itong sasakyan. At sa video natin na yon, bubuhayin natin ang isang siguro pinakakalawangin at pinakamasamang 1,977 Ford Mustang na nakita ko. Susubukan nating ayusin ito at pagandahin. Kasama ko kayo. Ako si Flying Wheels. Balikan natin ang auction at simulan. Gusto nila itong Mustang. Gusto ko yung pula, pero ito ang dadaan. Natutukso ako kung tama ang presyo, pero hindi ganoon kalakas. Tama na Craig, alam mong hindi mo dapat pasukin ang proyektong ito. Di ako sasali, pero kung $500 lang, baka pag-isipan ko. $7, $15. Mga 3 buwan na rin mula noong huli kong nagamit itong Mustang. At ngayon, dadalhin natin ito sa Project Lift para subukang buhayin ulit ang sasakyan na ito. Isa itong 1,976 Ford Mustang GT na may 4.6 na litro na V8 at 5 bilis na manual transmission. Ngayon, 100,000 milya lang ito pero matagal nang nakatengga. Kita mo, sobrang tuyo at bulok na ang mga gulong. Basag at may bitak ang mga plastic na panel. Nagbabalatan na rin lahat ng pintura sa bubong. Ngayon, maganda tingnan ang sasakyan kapag basa. Pero sa totoo lang, kupas at tuyo na ito. Napalitan na rin namin ang takip ng trunk dahil bulok na ang orihinal. Sa kasamaang palad, hindi kasya ang hood na ito dahil may aftermarket intake kami. Matagal na rin ito nakatengga, kaya iniisip ko, aandar pa kaya ito? Apak sa clutch. Sige na baby, sige na baby, sige na baby, sige na baby. Oo. Naku, baka makatulong ang bagong gasolina. Babalik tayo mamaya. Oh, heto na tayo ulit. Kasama natin si Nacho. May gasolina na tayo. Sige, tingnan natin kung mapapaandar natin siya. Malas. Kailangan mailagay ito doon, kaya itutulak natin ang S-Box gamit din ang S-Box. Nakakatawa, ito na ang pinakamaayos kong kotse. 2,004 Toyota Sequoia na may 240,000 o 250,000 milya, malamig ang aircon at maayos ang takbo. Itutulak natin ang sasakyan gamit ito. Nacho, ikaw ang magmamaneho papasok sa trailer. Bantayan mo ang gilid ng wheel wells ha. Aatras ako, tapos hila pa abante. Pag nandun na, gagamit tayo ng car cover. Tara na. Medyo dikit siya sa kanan, pero sige, mahilig talaga ako sa minivan. Bingo! Tandaan mo sa unang video ko, hindi bumababa ang bintana ng Mustang, kaya naipit siya sa loob ng kotse. Okay, may problema ako. Hindi bumababa ang bintana, kaya di ko mabuksan ang pinto. Kaya kinailangan kong umakyat palabas ng trunk dito, kaya nandito ako sa trunk. Tahimik lang siyang naghihintay sa pagdating ko. Nakakatawa talaga. Hindi ako makalabas. Sige, naka-gear? Unang gear? Oo. Emergency brake? Nakahila? Oo. Sige, bababa ang bintana ng passenger side? Hindi yata gumagana yon. Kailangan ko talagang umakyat palabas ng trunk, Nacho. Talaga? Oo, naiintindihan ko. Buksan mo muna ang trunk gamit ang trunk button, baby. Saan banda yon? Ibigay mo sa akin ang susi. Pinalitan namin ang takip ng trunk, kaya hindi ko rin mabuksan ang takip gamit ang susi. May electronic popper ba o manual popper? Tingnan mo sa center console o sa glove box, baka may button doon na yung may kuryente na parang bumukas ang trunk, tama? Pupuntahan ko at bubuksan para sa'yo. Hindi ka nag-iisa, 2 beses ko na rin nagawa to. Masyado kang maayos magdamit para matrabaho sa mga kotse ngayon? Ayos lang tol. Sige, ayos na tayo. Dali na natin itong Cummins Ram at ang matibay kong trailer papunta sa Project Lift at tingnan natin kung mapapandar at mapagmumukhang maayos natin ang S-Box na yon. Sandali kong pinutol ang Mustang video para ipakita ito. Sa simula, sinusubukan kong i-jumpstart ang Mustang gamit ang Wolfbox car starter.
Nasa New Hampshire ako ngayon, kaya may sneak preview ka ng next video. Kasama ko ang kapatid at tatay ko, pati ang Yukon ko na may 400,000 milya na napagdesisyonan naming ibiyahe sa buong bansa. Pero may problema kami ngayon sa Yukon. Ang Wolfbox starter ay pwedeng pambomba ng gulong at pang-charge ng cellphone gamit ang USB-C at regular USB charger. Ayos. Hindi mapasimula ni Adam ang Yukon, kaya tinulungan ko siya. Dapat mapaandar nito ang kotse ko. Handa ka na ba? Wow! Sabihin mong bilib ka, sobrang hanga ako. Gaano katagal bago mo hindi napaandar yon? Siguro mga nakaraang 20 hanggang 30 minuto 20, 30 minuto oo. 160, 167. Wow! Pwede ba ako magkaroon ng isa niyan? Oo, pwede ka talagang magkaroon ng isa nito. May link sa aking description at malamang may promo code din para makuha mo ito ng may diskwento. Kakagaling ko lang sa road trip sa buong bansa at ito ang tool na dala ko. Kaya nitong paandarin ang diesel kong Ram Cummins. Wow! Ilang amps yan? Sige, so 4,000 cranking amps at kaya nitong magpahangin ng gulong hanggang 100 at 60 pesay. Grabe, ang lupit. Oo, hindi lang ito bayad na pag-endorso. Ito ay isang bagay na palagi kong ginagamit. Ayos, nandito na tayo sa Project Lift. Naipasok ko agad ng paatras ang trailer sa garage bay sa unang subok. Papasok si Nacho sa Mustang at ilalabas ito. Kaya tara na at ilalagay natin sa lift. Nacho, gusto mo bang ulitin? Heto, hawakan ko ito para sa'yo. Sige, ilagay sa neutral, alisin ang handbrake, tapos itulak natin palabas. Sige. Sige, neutral. Tanggal ang emergency brake. Likong matindi pa kanan. Kung kaya, itulak ninyo ng todo. Huminto. Lumapit dito. Liko, pakaliwa at abante. Paikot lang talaga. Si Nacho ay nagtuturo na sa mga estudyante. Dati siyang estudyante, ngayon guro na siya, tinuturuan kung paano magpalit ng langis. Itim na ang langis. Anong itsura ng lumabas? Parang putik ba o ano? Ganun niya ang itsura. Sige, ayos. Mukha bang parang 5 hanggang 6 na quart ang lumabas o hindi? Hindi. Mga 1.25 quart lang. Hindi maganda yan. Sige, natanggal ng oil filter. Hayaan mo na tumulo. Pwede ba limisin ang pugad na to? Huwag mo nang limisin ang pugad na yan. Ayaw natin gawin yan sa ibabaw ng langis. Yan na yata ang pinakamaruming langis na nakita ko. Oo, sige. Sunod, ikakabit na natin ang bagong oil filter. Ayaw mong ilagay yan na tuyo ang seal. Kukuha ko ng konting langis at ipapahid sa palibot ng seal. Siguraduhin mong walang dumi o basura sa mga daliri mo. Ayaw mong barahan ng seal na yan. Gusto ko lang na mabasa ito, okay? Tapos, pwede na nating ibalik ang oil filter. Higpitan lang gamit ang kamay, okay? Gusto natin na kamay lang ang gamit sa paghigpit nito. Alam mo, laging magandang ideya ito. Ihambing muna ang bagong oil filter sa luma para siguradong tama bago ikabit at paandarin ng kotse para hindi kumalat ang langis. Dati nilang gamit ay Mobil 1 na okay naman. Matagal na rin nung huling ginamit yon. Higpitan lang ito gamit ang kamay dito. Ayokong masyadong higpitan. Gusto ko lang na kamay lang ang gamit sa paghigpit. Ayan, ayos na. Linisin ang ilalim. Kailangan ito ng 5 quart. 5 quart ba talaga? Ito, 6 na quart ang kailangan. 6 na quart. Sige, maglalagay tayo ng 5. Pwede mo rin ba akong abutan ng brake clean na lata dyan? Nagkakaroon ba ng brake? Sige, spray mo dito para sa akin. Sige, dyan mismo sa butas na yan. Hindi ako sigurado kung anong nakikita mo. Ayos na yan. Ngayon pupunasan ko na lang ito. Maraming dumi pa dito at may mga nawawala. Mas maganda siguro kung gagamit tayo ng vacuum para matanggal lahat ng dumi sa kotse. Pinatakbo ko na at tingin ko hindi yun ang problema. Sa tingin ko, problema ito sa fuel. Lahat ng ikakabit, higpitan muna gamit ang kamay. Okay ba? Sa ganung paraan, alam natin hindi natin masisira ang sinulit. Nacho, bakit hindi mo na lang higpitan yan? Wala. At wala namang kailangang masyadong higpitan. Ayos. Sige. Ngayon, sa tingin mo, para saan ito? Catalytic converter. Yung mga nawawalang catalytic converter. Oo. Sige. Habang nandito ito sa ilalim, pakiramdam ko dapat nating hipan palabas lahat ng dumi. Sige, tanggalin natin ito. Ayan. Alisin lahat ng dumi dyan. Lahat ng naipon. Alisin lahat ng sapot ng gagamba. May basag din ang bumper mo. Mali ito. Dapat mas maganda ito. May nagpatayo na ng bahay dito. Nakita mo ba ang kalat? Nandyan pa rin ang mga itlog. Itlog ba yon? Oo. Grabe. Kabado akong ipasok kamay ko dito. Tuloy-tuloy pa pala. May guwantes pa sa loob. 2 pares.
Nakuha na lahat. Grabe, lahat sa ilalim ng kotse. Wild nun. Siguraduhin naka-neutral, Nacho. Apak sa clutch, naka-on ng susi. Subukan mo. Sige, nagkikrank na kahit paano. Ayos, maganda yan. Isa pa para mapalaganap ang langis sa lahat ng silindro. Ayos, patayin mo na. Oh guys, tingnan nyo to. Napansin ko habang nakatayo ako sa ibabaw ng makina, may nakita akong parang tela sa ilalim ng plastic na to. Natatakot akong may kumagat sa akin. Lahat ng to. Meron pang mas marami. Ano yon? Parang pambalot ng regalo. Nakatago lahat sa ilalim. Salamat sa Diyos, tuloy pa rin. Natatakot akong ipasok ulit kamay ko. Lahat yon galing sa ilalim at baka may mas marami pa. Parang mga dryer sheet to. Sige, kaya walang coolant sa loob. Kaya pupunuin natin ang coolant. May imbudo na pwede nating gamitin. Alam mo, sa palagay ko, matagal ko na itong ginagawa. Kaya baka mapatunayan kong mali ako. Tingnan natin. Eksakto nga yan. Kung ako gumawa, siguradong kalat na sa motor. Si Logan, nagsasalita na sa camera. Galing mo na, Logan. Nakakabilib. Kaya itong gawin ng walang natapon? Ang galing. Kailangan ko na itong tapusin. Kung hindi, matatapon lang ito kahit saan kapag tinanggal ko. Halos perpekto. Aya isang galon ng coolant ang nagamit. Napalitan na ang langis, di ba? Oo, napalitan na ang mga spark plug. Sige, bagong baterya. May isa sa tatlong bagay na ito na wala tayo. Hangin, gasolina o kuryente sa spark plug. Pinakamadaling paraan para malaman ay kung ikakabit ko itong spark plug, bagong spark plug sa spark plug wire. Sige, at ididikit ko ito sa bakal. Gusto kong makita kung may spark dito. O Nacho, paandarin mo yung kotse para sa akin. At kung titingnan natin dito, dapat makakita tayo ng spark. O Tyrone, lumapit ka at tingnan mo ito. Handa ka na? Oo, apakan mo ang clutch. Kita mo yung spark? So sigurado tayong may spark. Ayos na. Alam na natin na baka walang gasolina o hangin na pumapasok. Malamang walang pumapasok na gasolina. Pero sigurado tayong may spark. Sige mga tol, paliwanag niyo yung sinabi ko ukol sa spark plug socket. Ano pinagkaiba nito sa ordinaryong socket? Yung isa, kasya sa spark plugs at kayang tumanggap ng matinding impact. Tama. Ano pa ang kulang? May parte itong humahawak. Tama. May rubber boot na kasya sa spark plug socket na pipigil sa spark plug mo na malaglag, kagaya nito. Okay? Kaya kapag nilagay mo sa butas ng spark plug, hinahatak nito palabas ang spark plug. Wala tayo nito kaya si Nacho ang mahihirapan, okay? Kung mahulog ang spark plug sa cylinder wall, kayang kunin ni Nacho gamit ang mga pliers na ito. Okay? Sige Malik, ihulog mo ito sa cylinder wall na yon. Okay? Dito mismo kung saan lumabas ang spark plug, may lumabas na spark plug wire dito mismo. Tapos ihuhulog natin ito, dyan sa butas na ito. Ay naku, sige. Kasya ba? Oo, paikot-ikutin mo lang hanggang tumigil. Nakuha mo kaagad sa una? Ngayon, ilagay mo ito at paikutin pa kaliwa. Uy, subukan mo ito na lang. Subukan mo itong extension na ito. Oo, salamat. Sige, hilahin mo. Oo, ngayon, ibalik mo yan. Siguraduhin nakakabit ng maayos. Ganyan. Pag naramdaman mong kaya mo ng paikutin ng kamay, ituloy mo lang hanggang matanggal. Sige, na yun si Nacho na ang pwedeng magtanggal nito. Tingnan mo yan at tingnan mo rin ang spark plug na yan. Nakakadiri talaga. Tingnan mo ang pagkakaiba ng luma at bago, Tyrone. Oo, ayos yan. Pareho lang talaga ang plug. Parehong motorcraft plug. Ito ang luma, ito ang bago. Kaya ito ang pagkakaiba ng dalawa, bago at luma, at makikita mo kung ano ang nasa paligid niyan. Kaya matagal nang nakakabit ang mga plug na ito dito at matagal na rin nakakabit ang mga wire sa mga plug na ito. Yung dingding sa paligid ng spark plug ay makapal ang naipong dumi at libag. Kaya inaalis namin ang mga wire ng spark plug. Pagkatapos, hinahanginan natin lahat gamit ang hangin. Hinahanginan natin palabas ang nasa butas, tapos ini-spray ng WD-40 para tumagos sa spark plug at hindi mabali. Pero ayokong mahulog lahat ng dumi at grasa sa loob ng silindro. Wala tayong vacuum. Kaya kapag tumagos na lahat ng inilagay natin, papahanginan ko ulit gamit ang hangin. Dahan-dahan lang doon at malinis na ang paligid ng spark plug.
Ngayon, hindi namin mailagay ang socket sa spark plug dahil sa sobrang dumi at grasa. Kaya, ito ang ginawa namin para magkasya ang spark plug socket sa spark plug. Ngayon, dapat kasya na ito doon. Hindi talaga natatanggal ang mga ito dati. Tingnan mo lahat ng kalawang. Parang nakadikit na talaga siya sa pader ng silindro. Kailangan ko ng borescope dahil sobrang dumi na. Yung borescope o endoscope parang kamera lang. Pag nakapasok ako doon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang itsura sa loob. Ganyan ang itsura doon. Sa madaling salita, ang borescope o endoscope ang gumagawa nito para sa akin. Kaya kailangan ko munang linisin lahat bago ko ilagay ang socket. 25 minuto na akong nagtatrabaho sa silindro at nakikita ko na ang liwanag sa dulo ng lagusan. Dahan-dahan naming tinatanggal ang kalawang gamit ang pick, flathead screwdriver o anumang pwede. Tapos hinihipan at sinisipsip ng vacuum. Panurin mo kung anong lalabas dito. Sige Nacho! Pigilan mo ang hininga mo. Ngayon, kita ko na ang ibabaw. Sa palagay ko, narating ko na at nakikita ko na ang screwdriver at spark plug. Kaya, pwede na nating subukang tanggalin ito. Ang daming kalawang sa socket ng spark plug na nasa sulok. Yung adapter lang ang nahugot. At hindi lang basta simpleng pagbukas ng butas ng spark plug, ito. Hindi ko inahawakan kahit ano, nakastock lang yung socket. Si Nacho ay estudyante sa Project Lift at astig talaga yon. Astig ang non-profit na to. Nacho, nilutuan nila tayo ng tanghalian. Araw-araw silang nagluluto para sa mga estudyante dahil may klase araw-araw. Ganun ba sistema? Oo. Kaya parang may tatlong layunin dito. Kaya, may mga bata na hindi natapos ang high school o pwede silang pumunta dito at posibleng makakuha ng diploma kung alam mo na matatapos nilang mga kailangan nilang gawin. Tulad ng mga klase na kailangan nila o mga credits na kailangan at boto po. Natuto rin sila ng isang hanapbuhay. Oo, pati yun. May carpinteria. Pagbububong, automotive at iba pang hanapbuhay. Oh, at may welding din. Narinig ko raw na magkakaroon pa sa hinaharap, pero para yata yon sa ibang lokasyon. Napansin ko rin ito dahil nakapunta na ako sa ilan. At sinundo ka nila sa bahay mo at dinala ka dito at inihatid ka rin pa uwi, hindi ba? Oo. At nung nagsimula ka sa akin, sila rin ang naghatid sa'yo sa akin para magsimula. Oo. Kaya paano mo ipapaliwanag yon? Parang para sa mga kapuspalad, ano ang masasabi mo? Para sa mga taong walang oportunidad, sila ang nagbibigay ng mga oportunidad. Oh, kaya pumupunta rito ang mga bata para makawala sa nakasanayan at magsimulang muli. Ang galing nun. Salamat yan. Sige Nacho, hindi ako magpapatalo. Hindi ako basta susuko sa malamig at madilim na gabing iyon. Sino ang nagsabi niyan? Kung may nakakaalam kung sino ang nagsabi at nag-quote niyan, magugulat ako. Subukan na nating paandarin ito. Iko-connecta ko na ang intake at mass airflow sensor. Naamoy ko na rin ang pananghalian. Alas 2:30 na ngayon. Anong oras na mga pare? Nacho, 12:30, 10. Alas 12:30. Sige, oras na ng tanghalian. Kaya ito na. Kailangan nating marinig na tumakbo to. Sige. Kailangan ba itong ikabit kahit saan? Hindi. Pero nakakabit nyo na yung dalawang plug sa ilalim, di ba? Ayos, magaling. Sa tingin ko, ayos na tayo, Tyrone. Nacho, paandarin na natin. Tingnan natin. Patayin, buksan. Tapos, hayaan mo nang mag-prime ang fuel pump. Oh! Apakan mo ng kaunti ang silinyador. Silinyador. Ayan na, parang pumapalya pero gumagana naman. Tingnan mo kung tataas ang minor. Pumapalya pa rin. Nacho, patayin mo na. Oo pare, nakita mo bang lumipad ang mga insekto? Pwede na ba itong patakbuhin ngayon? Diyos ko, may throttle at pedal ako. Ang saya ko, tagumpay. Ganito ang itsura at pakiramdam ng tagumpay.
Pero ito, ang pangit nito. Hindi dapat ganyan ang hitsura ng spark plug. At saka, bagong langis. Marami tayong nagawa ngayon. Marami tayong nagawa sa kotse na yon at hindi pa tayo tapos. Pero kahit paano, maganda ang pagtatapos natin sa ngayon. Narinig nating umandar ito. Nakakatuwa yung pakiramdam na umaandar uli ang kotse at matagal ko nang hindi naramdaman yon. Ang saya ng araw na to, kaya dito natatapusin ang video. At sa part 2, babalik tayo dito at lilinisin talaga natin ang kotse na to para gumanda ang itsura. Hindi lang tayo basta detailer dito. Gagawin natin maganda at maayos ang takbo nito. Sige, salamat sa panonood, salamat sa suporta. Kita-kits tayo sa part 2. Adios! Uy, sandali lang. Wala pa ditong nakakabit.